bending stress. So, for example, ayan, meron tayo dyan initially, yan yung beam natin. And then, at a certain point, no, so nag-apply tayo dyan ng concentrated load, no. So, ang tendency ng beam, so, syempre, pagka nag-apply ka ng load dyan, magde-deflect dyan, no, magbe-bend yung beam natin. Magkakaroon tayo ng mga moments na tinatawag, no. So, una, so what if kumuha ako ng isang strip lang? So, for example, ito yun, no. In-exage ko yan, ito yan, yung strip lang na to. Ayan. So, yun yung strip lang na yun. Ayan. Dun sa beam na yan, kumuha lang ako ng strip. Siyempre, ito yan, no. Pinilakihan ko na lang. Tapos, initially, ganyan yung position niya, no. Tapos, meron yan, siyempre, neutral axis, kung tawagin. So, yan po yung neutral axis niya. So, yung neutral axis, yan yung location ng center of gravity or centroid, no? Tapos, kumuha tayo ng strip, no? Very, very light. Ayan. dx, no? Siyempre, pagka-derivative, maliit lang yan. Tapos, nag-apply tayo ng load P. So, ano ibig sabihin niya, no? So, di ba parang pagka may support ka, tapos nag-apply ka ng load P, may reaction ka dyan, no? Tapos may P. Tapos may reaction 1, reaction 2. Tapos, di ba pagka nag-drawing ka ng shear diagram, aangat ka ng R1, no load, bababa, tapos, no load, tapos aangat, no? Tapos, yung shear moment diagram niya, magpo-produce ng positive bending, no? So, kapag nag-produce ng positive bending, no? Sa tandaan yung sign convention natin, kapag nag-produce ng positive bending, ang tendency ng beam natin ay mag-i-smile. No, na-imagine. Mag-i-smile siya dyan. So, ngayon, yung beam pala natin, mag-i-smile siya ng pag-ganon. Ayan. Tapos, meron niyang, syempre meron niyang curve. Pagka nakita kayo ng curve, di ba meron niyang center? Kasi yung arc, no, yung pag-bend niya na yon, meron siyang, tawag dito, arc na tinatawag. So, kapag may arc ka, saan ba galing yung arc? Sa circle, di ba? So, ibig sabihin, meron pala yung center. Tapos, ito yung neutral axis, no? Ayan. What if gumawa ako ng line dito, duplicate lang natin. Ayan. So, ayan. May duplicate. Yan yung neutral axis. This is the neutral axis. Sa center, no, wala yung pinagbago. So, tatandaan nyo, walang deformation dyan sa neutral axis. Tapos, gumawa ako ng line parallel dito. Duplicate. Ayan. Ayan. So, yung line to, ito. Itong line na yan, ginawa ko lang parallel dito sa isang side. No? So, pagdating natin to, this is the derivative theta. Very light lang naman yan. No? Kasi galing nga yan sa sector ng circle. This is the theta. So, differential theta. Kasi dx lang yan. No? Nung nag-apply ng load, nag-deflect siya, nag-produce siya ng positive bending moment na mag-i-smile. No? So, dito sa part na to, ang nangyayari, di ba parang napansin nyo, lumiit yung top part natin, no? Ayan. Tapos dito, nag-expand. Kasi dito sa section below the neutral axis, no? Ayan. Yung member natin dyan, that is in tension. And then dito sa may upper part ng neutral axis, that is in compression, no? Kasi nga, di ba, nag-deflect, no? So, ibig sabihin, nako-compress siya. So, ayan, nako-compress pala to. Ay, mali. Ayan. Ibig sabihin, nako-compress yan. And then, dito, this is in tension, no?
Alis ako sa bahay na wala yung wallet. Naiwan ko yung wallet ko. Ayan, pinadala ko. Buti na lang may barya pa sa wallet na isa. So, ayan. So, ngayon, titignan nyo yan yung flexural beam natin, no? So, ibig sabihin, tatandaan nyo, no? Kapag nag-produce ng positive bending, mag-smile, ibig sabihin, yung section sa ibabaw ng neutral axis, that is in compression. And then, nasa ilalim, that is in tension. So, magagamit nyo to pagdating nyo sa RCD tsaka sa steel. No, tatandaan nyo, meron yan tinatawag na bending stress. No, yan yung bending stress. Na ang formula natin ng bending stress is M, so the moment, multiplied by the centroid, no, or point Y na lang, divided by the I. No? So, depende to kung nasa ang part, no, yung Y na tinatawag natin. So, for example, pwedeng nandito lang at a certain distance Y from the neutral axis, no? So, sa neutral axis, 0 yung stress, no? Tatandaan niyo yan, 0 yung stress. No? So, again, yung Y is the distance from the neutral axis. So, kung hinahanap mo yung FB max, sa maximum stress, maximum bending stress, that is equal to the maximum moment multiplied by the centroid from the depende. Kung symmetrical siya, equal yung bending stress sa taas and then bending stress sa baba. No? I-check natin yan. So, minsan kasi tinatanong what is the maximum compressive bending stress or maximum tensile stress. No? So, ibig sabihin, depende kung alin yung nasa taas or yung nasa baba. So, this is the Y top or Y, centroid sa Y, and then the inertia. So, si inertia, yan yung moment of inertia of a certain section. No? So, yun lang yung dapat yung tandaan na formula. Or C na lang pala gamitin natin para yung centroid. So, yung MC over I. Wala akong mnemonics yan. Madali lang naman yan. And then, ang formula nyo ng MC over I naught, so dagdag nyo na lang. So, si S is equal to I over C. So, CS, that is the section modulus. And then, I is the moment of inertia. And then, C is the location ng neutral axis or the centroid. So, kung mapapansin nyo, na pagdating nyo ng, nyari makakita kayo, punta lang kayo sa mga construction site, no? May mga, pagka nakakita kayo ng construction site, so parang maging observer kayo, no? So, minsan, yun yung sinasabi natin, sa isang bahay, kunwari nagtatayo ka ng building dyan, no? Ayan. Ay, nakakita na kayo ng plano ng bahay, yung may structural plan. May nakita na kayo yung structural plan. No? Kunyari, may nakita kayo sa utilities nyo o kaya sa building design nyo, no? Pagdating nyo dyan. May makikita kayo na parang ganitong plano. Ayan. Beam. May makikita kayong beam na ganyan. So, nakalagay dito at support. Tapos, may makikita kayo at mid-span. Minsan, may makikita kayo sa at support. Makikita nyo dyan, 1, 2, 3, 4. Ayan, may 4 na bakal. Tapos, sa baba, may 2 lang. Tapos, pagdating sa mid-span, may nakaganon. Ayan, tapos 2 sa taas. Kasi ito yung stirrups. Ayan. So, bakit kaya, sir, bakit kaya ganon na sa support, ganito yung cross-sectional ng beam. Pagdating sa mid-span, ganito yung cross-sectional ng beam. No? Yan yung dahilan kung bakit may bending moment tayo. Di ba naalala nyo, tandaan nyo, di ba ang sabi natin, kapag nag-produce ng positive bending moment, compression sa taas, tension sa ilalim. Di ba pagdating natin dito, kunyari may simply supported beam tayo dyan, tas fixed support. Di ba nagpo-produce dito ng
negative bending moment sa support, tapos positive bending sa gitna. So, parang nangyayari, nagiging ganyan yung beam natin. So, dito sa part na yan, sa support, may negative bending moment tayo. Na kung saan, ito na ngayon yung nagiging compression, dito yung tension. Diba? Sa gitna naman, nagiging compression sa taas, tension sa baba. Dito din, nagiging tension sa taas, compression sa baba. Kaya pag tinignan nyo sa plano, sa tension sa taas, sa support, pagdating sa support, meron tayong maraming bakal. Kasi ang nagre-resist ng tension ay yung rebars. No? Malakas sa tension, malakas sa tensile strength ang bakal. Pero mahina sila sa compressive strength. So, parang naglalagay tayo dyan, no? Pagdating dito, mas tension na dito. So, ibig sabihin, dapat mas marami yung bakal. No? Kaya, yan, mapapansin nyo yan. Baka pagka nating na kayo sa building design. The next. Ayan. So, ayan yung formula. So, sulat na lang natin. MC over I. So, yung iba, yan yung formula nila. Stress. Pero ako, FB na lang. Mas sanay ako. At mas madalas kasi yun yung ginagamit sa ibang books. Ayan. Yan yung bending stress na formula. MC over I. So, again, M is the maximum normal stress. Bending stress. Farthest away from the neutral axis. And then M is the resultant internal moment determined by the method of section or depende. C is the perpendicular distance, blah 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 yan. Okay? Next. Asan yun? Ito lang naman mga konting assumption. Nabasa ko lang din to sa libro. Pero nasasatisfy naman lagi ito. So, stresses caused by the bending moment are known as flexural bending moment. So, the plane section of the beam remains plane. The material in the beam is homogeneous. So, pag sinabing homogeneous, iisa lang yung material. For example, kung puro steel, kung puro concrete. Ano naman yung tawag kapag hindi puro steel? Di ba homogeneous yung puro steel? Kunwari, ano naman yung kabaliktaran ng homogeneous? Hindi, homobobo. Genius kasi yung isa. Hindi, joke lang. Yan. Non-homogeneous, pero heterogeneous nga. Non-homogeneous, happy. Homogeneous nga kasi pagka Okay, the moduli of elasticity for tension and compression are equal. No? Then the beam is initially straight. All straight. And the constant cross-section. So, ibig sabihin, pagka constant ang cross-section all throughout the beam, ano naman tawag sa kanya? Ang tawag sa kanya po ay prismatic. O ano naman yung kapag hindi uniform yung cross-section? Non-prismatic, no? Pagka ganon. Non-prismatic. Yung homogeneous, non-homogeneous. So, ayan, nasasatisfy naman lahat yan, no? And then, for symmetric cross-section, ito galing to kay paring HLDC. Ayan. If the neutral axis is an axis of symmetry, the cross-section, the maximum tensile and compressive bending stress are equal. Now, again, kapag symmetrical, alam niyo naman siguro yung symmetrical, no? Kapag hinati mo siya sa isang part, equal yung area sa taas, equal din yung area sa baba. The bending moment diagram. Ayan. Compute the moment of inertia. Again, may video ako. Pakipanood na lang po yung moment of inertia. Pero, yan, tuturo pa rin naman natin siya. Same process pa rin. So, hanap na lang kayo dun. Okay. So, let's have some problem. Ito din nata yung lecture ni Sir Tagal. Ano yun nabuksan? Final exam. Uy, ganito yung final exam namin sa Integration 3. Integration 3. Stop mo.